Recording ka na. Okay. So, ayun guys, start recording na tayo. Paalala niyo sa akin ah. Sorry. Sorry guys. Ano yung na-record ko dito? Product sales region ako. Okay, product sales region. Okay, product sales region. Hindi ko alam ano si share screen ko eh. Product sales region. Ito. Ayan. Okay. So, start tayo. So, I have this. So, ginawa nyo na to. So, ito yung problems. Ito yung laboratory nyo last week. So, babibigyan ko pala kayo na iba kasi baka familiar na kayo sa gagawin. So, ayun, again, meron kayong ganito na table. So, dalawang klase. So, for example, ganito mangyayari guys ha. Pwede ko tong ganito ha, assuming may iba kang Excel. Ganyan, assuming may iba kang Excel file. Pwede mo to i-right click, tapos i-move mo. Kunyari, i-move ko siya dito doon sa online store. Yan, online store. Pag minove ko siya sa online store, na-move siya doon. So, ayun, wala na yata ang laman. O nawala na yung product. Ay, nawala na ako ng sinishare screen, no? Nawala na nga. Uy. Hello. Nawala na yata ako ng data. Hello. Nawala ako. Sorry. Nawala ako guys, no? Hello. Naririnig niyo pa ako. Salita nga kayo. Uy, salita kayo guys. Nawala ba ako? Okay na sir, kakabalik mo lang po ulit. Okay. Okay, sorry. Kala ko ako'y nag-log. Hindi. Okay, hindi. Nagulat nga ako eh. Nag-log eh. Nawala. Okay. So, yun, nawala talaga. Anyway, sorry. Tapos nawala din dito sa kabila. Lipat ko lang to ha. Lipat ko lang to sa product. So, naka-product sales ako sa online store na tayo. Okay. Okay, so balik tayo dito. So, ayun, kita naman yung screen ko, no? Hindi pa. Kita naman, no? Kita naman. Okay, kita naman. Yan, kita naman, no? Okay, kaso nakikita nyo tong baba. Nakikita nyo ba to? Oo nga, kita nyo. Share ko lang guys para hindi, kasi nakikita na madidistract kayo dun sa nakalagay sa baba. Okay. Product. Online store product. Ayan. So, ayan. So, ano ginawa ni sir dito? So, ang ginawa ko, di ba kanina naalala niyo yung ginawa ko kanina? Yung sheet na to, itong sheet na to, ito yung galing sa product. So, although, ito yung online store order. So, ito yung online store order. Ito yung pinaka-data niya. So, ito yung pinaka-raw data niya. So, remove ko lang itong mga to ha. Baka nalilito kayo. Delete. Ayan, ito yung raw. Delete ko lang to. Ayan. So, ito yung sa product. Ito yung minove ko kanina. So, again ha, product to. Ito yung product. Tapos ito yung raw. Ito yung online store. Ito yung online store. Order pala. Orders. Okay. So, punta na tayo sa product. So, sa product, diba sabi ko nga sa inyo, no? Sabi ko sa inyo last time, pwede natin siyang, dalawa yung pwede natin gawin. It's either, nyari, Control A, tapos Control T. Tama. So, pag Control A, Control T, magpapump na ganyan na siya. Okay, ready na siya agad. Sorry. So, ready na siya agad. May ready to filter na tayo or may ready to pivot na tayo. Yun yung pinakamabilis, 'di ba? Control A, Control T, tapos so, Control Shift ko lang. So, ulitin ko lang. Kunyari, gusto ko siya i-copy. O i-copy. Kunyari, move or copy. So, ito, create copy, tapos dadalhin ko lang siya dito ulit. So, create copy meaning kung napansin mo may product 2. So, dalawa ko lang ang product. So, tama na yung product 2. So, same lang yan ha. So, ulitin ko lang. Itong una, ito yung Control A, Control T, naka-table like. Okay. So, itong product 2, pwede natin ganito. So, ang gagawin nyo, so, sabi ko nga sa inyo, data, remove duplicates muna, check. Kung may remove, wala naman duplicates. Tapos, sunod, ayusin. So, copy yung ganyan. Tapos, select lang isang column, tapos Control A, tapos pindot ka dito para mag-adjust. Okay, then ganito. Lagyan to Control 1, lagyan to ng filter. Para ganon. Tapos, nyari, diskarte mo kung anong gagawin sa table. For example, papalitan mo ng ganito. O, yan, lalakihan mo.
Okay, tapos, ganito. Yan. So, kunyari ulit, select, select all. Yan, para pumantay. So, kung napansin mo, may gano'n na siya, pwede, same na siya. Although, magkaiba, ito may kulay eh. So, okay, kunyari, kung gusto mo lagyan ng kulay, kunyari, gusto mo talaga lagyan ng kulay dito, nasa inyo na yan. Tapos, kaya select all mo, lagyan nyo ng ganito. Kunyari, ganyan. Yan. Para maganyan yung itsura. Again ha, discarte nyo na. Pero ako, kung tatanungin, mas mabilis na kasi yung ganito. Pero, ang pinagkaiba ito, hindi ko sure kung pwede na natin check natin na. Alam ko pwede rin to yung remove duplicate. Yan. Pwede nyo rin i-remove duplicate. Kunyari na control T nyo na, remove duplicate nyo lang. Again, lagi nyo titignan yung duplicates kung meron. Yun yung number one. So, yan yung una kong hahanapin sa inyo. Kunyari, for sure yan, lahat ng data nyo may duplicates doon. So, tandaan nyo yung part na yan. So, dalawang klase yan. It's either ganito or ganyan. So, balik tayo ulit dito. So, gaya nga sabi ko sa inyo last time, pwede tayo dito magkaroon ng pivot. So, paano yung pivot? So, control A tayo dyan, then insert, then pivot, insert table range, tapos pipili kayo. Pwede ba new worksheet? So, for the meantime, ganito gagawin na. Ay, sorry. Wala. Wala tuloy. So, ganito gagawin natin. Ito yung sasuggest ko sa inyo. Kasi diba ang idea, dashboard, table na combine o yung solved na table, then nakahiwalay yung pivot table. So, gagawa kayo ng new, di ba ginagawa ko to, existing, tapos pipili ka sa mo dadalhin. Dadalhin mo dito sa part na to. Yun yung lagi pinapagawa ko sa inyo. Pwedeng ganito rin, new worksheet para mag-create siya ng bago, para ganyan. Dito tayo mag-create. Okay? So, again mas okay yung ganun. Tapos, kunyari, balik tayo dito. So, ganun ulit, select, tapos, insert, or, I mean, ito na. So, ayan, nakaganda. So, ito na yun. Ito na yung pivot natin. So, lagyan ko lang to ng name. Rename nyo rin. Parang di rin kayo malino. Rename, pivot. Tapos, ito yung pivot natin. So, ito yung pivot field. So, hahanapin natin, for example, per region. Okay. Sorry. Per region. Tapos, ano yung sales. Pero, anyway, sorry, di natin nasilip. No? Check na muna natin yung data. Ang meron sa atin, store location, okay, unit price, quantity. Meron ba tayong sales? Parang wala, no? Di ako nakapag-confirm. May shipping cost. Okay. Tapos yung sale, unit price, quantity, unit price. Tapos may shipping cost pa. So, kung papansinin nyo, pag nag-insert ako dito, no? Yan, insert tayo ng, kunyari, sale. Okay, or sales. So, dito, i-multiply nyo, di ba sabi ko nga siya, ito, multiply dito, kasi sa number quantity, sorry, dito. Yan. So, automatic update lahat. Tapos, yung sabi ko nga sa inyo, select nyo tong lahat ng to. Yan. Tapos, yung sinasabi ko sa inyo, dahil sale yan, ay sorry, wag. Yung quantity, wag sorry. Yung quantity, ay nako, nawala yung ano. Yan. So, itong quantity, wag nyo lalagyan ng comma. Ito pwede, yung sales. So, itong part na to, saka ito, select all, tapos lagyan nyo ng comma. Yan, para at least maayos tignan, saka sales siya. So, may comma siya para yung thousands lumabas para madaling makita. Okay, tapos try ko konting lakihan para medyo yan, okay. So, ayan, next. Next natin is yung sales. So, paano ko kinupin yung sales? Yung unit price times the quantity. Okay, next. After ng sales natin, di ba ito yung parang original sales natin. Pero, kung titignan nyo dito, meron tayong shipping cost. So, yung shipping cost ba na yan is ah 'di ba ito yung sales no? Kumbaga ito yung unit price. So, pansin niyo no, per isang item, assuming anong item to. Ano bang item to? Laptop yan. Yung laptop is 163 siguro dollars to. Times bumili siya quantity. Sa is bumili sila 14. Bumili sila ng 14. Ngayon, ang sabi dito, yung shipping cost daw is 43.34. So usually, kunyari ko ikaw yung owner, 'di ba usually sa shipping cost, madalas talaga kasama 'to eh. Kumbaga, kung ito yung unit price, mo multiply ko sa quantity, tapos may shipping cost, sino pa sasagot? Sino sasagot? 'Di ba dapat yung kliyente? Kasi 'di ba syempre cost pa sa ito eh. Bakit mo pa? Although kunyari sinabi free shipping, pero madalas kasi may shipping fee. Madalas 'yan. So assuming ngayon, i-add natin yung shipping fee dito. So, although, ay, ito pala, may total price pala dito. Oh. Pero, hayaan nyo na to naglagay ako dito, same lang. Hindi ko napansin, sorry na. Ito yung total price, silipin ko lang ha. Total price, shipping fee. So, shipping fee, total price.
Ngayon, ganito, no? So, ang gagawin natin, aside sa remove ko na lang to ha. Remove ko tong total price. Sim naman to eh. Remove ko na lang to para hindi na nakakagulo. So, aside dito, lalagyan ko dito ng yung amount sa customer, yung parang magkano yung benta mo talaga sa customer. So, parang ito yung total price. Ito na talaga sa total sale. Total price ng babayaran ni customer. Tapos ganito pala guys ha, pag nag-name kayo, wag ganito, wag ganito, wag ganito, sorry, wag ganito. Pag nag-name kayo, it's either ganito, magkadikit or underscore. Pero ganyan. Bakit sir? Kasi minsan hindi yan nababasa. So ayan, napansin mo, shipping cost magkadikit. So lahat to ng data language, pag nag-name kayo, laging ganyan. Shipping cost, total price, order date, or something, delivery date, or pwede rin kunyari, TP or T-price. Pwede yung ganon. Para assumption, madali kasi di-describe nyo rin naman sa dictionary nyo. Tapos, sa total price, ang gagawin ko, yung shipping fee kasi, syempre, i-add ko kay customer. Syempre, kailangan niya bayaran yung shipping fee nun. So, ang gagawin ko, ito, plus, itong shipping fee, plus yung sales. Yan. So, ayan. Ito na. So, ito yung bibilin ni customer. So, ito yung actual na kinita nyo. O yung actual. So, actual sale ng walang shipping fee, ito yon. Pero pag inad nyo to, kasi nga, sagot ni customer to. Ngayon, kung ikaw tatanungin, ano talaga dyan yung kita nyo? Ang kita nyo talaga dyan, syempre, si shipping cost kasi, ang binabayaran nyo dyan, yung nag-deliver. Diba? Parang kunyari si JNT, writer, or sila, ano. So, sila lang yung kumikita dyan. So, hindi nyo talaga to kita. Ito yung actual price na babayaran ni customer. Ito yung shipping cost na kita ni rider or something or ni kung sino man nagpapadala. Pero ito talaga yung actual sales natin. So, dito talaga tayo maglalaro. Tama? Again, dito talaga tayo maglalaro. Ngayon, balik tayo dito. So, ang gagawin ko, una kong gagawin is, ipipivot ko siya ng multiple. So, una, paanong pivot? Una ko naiisip. Una, per region. Ano yung total sales per region? Sunod, ano yung total sales per product? Ganun yung mga gagawin ko. Again, per region, per per product, tapos ano pa ba? Per store. Siyempre, titignan din natin sino store location yung mabenta. Tapos, ayun, wholesale. Ano yung mas maraming wholesale? Mas marami bang wholesale or retail? Yun din. Kailangan din natin malaman ilan ba yung benta sa wholesale. Mas marami bang benta sa wholesale? Tapos, sino yung salesperson? So, na ito, sino yung mga agent na mas maraming napibenta? Tapos, ano yung mga klase ng payment method? Again, maraming pwedeng tayong gawin. So, balik tayo dito sa pivot. Una, sa pivot, sabi ko nga, sales dito. So, gumawa tayo ng sales. So, meron na dito na ba yung sales? Hindi, ito tayo, no? Hindi pa lumalabas yung sales. Kasi, hindi ko pa siya total price. Hindi lumabas yung sales. Ulitin ko lang to. Delete natin to. Kasi nauna yung update before yung... So, ayun pa guys ha. Kailangan unahin mong update yung dito. Ulitin ko lang. Copy ko lang to. Yan. Para okay na. Insert. Insert tayo. Pivot. Gawa tayo existing. A new worksheet. Okay. Tapos, pangalan natin yung worksheet na pivot. Pivot chart. Okay. Then, after natin pivot, so, ayun, lumabas na yung sales. Ayun, wala kasi kanina eh. So, ulit, unang kong gagawin is per region, ano yung sales. Okay, ayan na, meron na ako. Tapos, para hindi ka na paulit-ulit yung gagawin, pwede ganito. Select all mo yan, ay Control A, copy, recall dito, paste. Ngayon, dito, tatanggalin ko na yung region per product. Okay, ayan naman yung per product ko. Tapos, ganoon ulit, gagawa ulit ako dito. So, ganun ulit. So, tanggalin ko ulit yung per region. Ano ba mas maganda is store location. Store location kasi sabi ko, sino ba yung mas maraming sales in terms of store location. Okay? Then, ano yung mas maraming quantity na nabenta sa chair, so sa product. So, kunyari, copy ko to. Pa-paste lang ulit ako dito. Pwede naman dito. Paste. So, ganun ulit. So, dito, papalitan ko to ng product. Papalitan ko to ng sales quantity. So, gaano karami yung quantity na nabenta sa chair or something. Tapos ganito lagi. Yan, ganyan natin. So, ilan yung quantity na nabenta. Tapos remove, sorry. Remove din natin yung 0 kasi wala namang 0.5 na quantity. Yan, ganyan. Para at least ganyan yung tsura niya. So, yan. Sa chair, sa central. So, meron tayong per region. Meron tayong per product. Tapa, per product then sales. Then per product then quantity. Then, meron tayong per store, location.
then sum, then ano pa ba? Salesperson. So, salesperson na nabigay natin. Pwede natin lagay yung salesperson. So, copy tayo ulit. Select all, copy. Say, tapos, product. Lagay tayo dito ng salesperson. Sino yung pinakamaraming nabenta? Yan. Okay. So, naipapansin nyo, syempre si Alice yung hindi, sorry. Si Bob yung pinakamaraming benta. Tapos, ano pa ba yung mga ano natin? Ayun, sa payment method, ano yung mas maraming yung payment method? So, sa count lang tayo ng payment method. So, copy. Okay, so, hindi sales yung lalagay natin dyan. Tapos, payment method. Ayan. Tapos, yung count ng payment method. So, sa values, lalagay ko yung count ng payment method. Itong payment method, lalagay ko rin dito. Hindi siya pwede. Okay, yan, yung count. So, napansin nyo, no? Same payment method, cash, tapos ilagay ko dito sa values para mabilang yung count. Gaano karami yung count? Gaano karami yung bumili ng gamit cash? Gaano karami yung gamit credit card? Gaano karami yung debit card? Gaano karami yung credit card? Tapos gaano karami yung online? So, ngayon, ito, pwede nyo kasi i-analyze to na pag titingnan nyo, mas marami kasi bumibili through online. So, ibig sabihin, mas dapat palakasin natin yung e-commerce natin or something na ganun. Ayun yung mga ibig sabihin ng data na yan. So, napansin nyo, ito yung mga data na ginagawa ko. Okay? So, next, ano pa ba pwede natin gawin? Shipping cost, hindi na yan. Order date, region manager. So, pwede rin region manager. Ilan yung pwede nyong, copy ko to, i-atin sa region manager. So, ilan yung sales per region manager? Pwede rin to. Pwede rin to i-consider kasi minsan. So, region manager, ilan yung sales nila per region manager para makita natin kung sino yung marami. Okay? Tapos, gaya nga sabi ko sa inyo guys, pwede nyo itong pangalanan. So, kunyari, pangalanan to per region para makakita lang, ganyan. Tapos, pangalanan nyo na lang itong mga to. Okay, so again, ito yung isang mas mabilis sa technique. So, copy, paste, something. Tapos, lagi lang naman dalawa yung pinapakuha ko sa inyo. Dalawang significant. Okay? Next, gagawa tayo ng dashboard, syempre. Dashboard na. Paano naman yung dashboard? So, create ako dito ng another sheet. So, gagawa lang ako ng, kunyari, sige, pupili lang ako, mga ganito. Tapos, yung, ano natin, yan, ganyan. Tapos, gagawa lang ako dito ng merge ko to. Okay, dito. So, ang ginawa ko, kinontrol A ko lahat, tapos ginawa kong ganito. Nawala na yung line, nakita nyo. Tapos, ginanto ko ganito. Kunyari, ganito gagawa ko dito ng box. Kunyari, siguro, box. Kunyari, blue, tapos, white. Tapos, merge ko. Yan. Sales. Kunyari, sales. Kunyari, anong company siguro? Kunyari, BS Mat sales for first quarter. Yan lang. Yan. Tapos, pwede itong lakihan. So, laki nyo. Tapos, yan. Para ganyan. Okay, may ganyan na ako. Tapos, next na gagawin ko is, ito again, ano pa lang to. So, pato yung mga parang handa. So, parang, dahil may ganito ako, maglalagay ako ngayon ng ganito. So, kunyari, shape. Insert ako ng shape square. So, dito, mag-insert ako dito ng square. Ganyan. Tapos yung square, ito, yung square na to, may shape fill yan. So, pag-click mo yan, ito yung shape fill. So, kunyari, yung fill, kunyari gagawin ko, ganyan. Tatanggalin ko yung outline, remove ko yung outline, tapos, gagawin ko pa, meron pa dito yung, saan ba yun? Wala dito yung ano niya. Wait, hindi kasi lumalabas eh. Wala pala dito yun. Ba naman yan? Wait lang. Hanapin ko yung hindi ko mapalabas yung ano. May parang shadow nito. Papalabasin ko yung shadow. Hindi lumalabas. Shadow. Ayan, ito shadow. So, kapalan ko yung shadow. Gagawin kong black. Yan, para magmukhang ganyan. Tapos, yan, para maganda tingnan. So, ngayon, copy ko yan, paste. Ready lang ako, lalagay lang ako ganyan. Paste. Gagawa akong ganyan.
Okay? So, ayan na, ang ginagawa ng sir, gagawa na ako ng lagayan ko ng dashboard. Ayan na, ito yung mangyayari. Lalagay ko dito yung sales or something, tapos ganito something. So, again, next, gagawa ko dito, so sa part na to, gagawa ko ng dashboard. So, paano yun? So, kunyari dito, click mo yan, highlight mo yan dapat, tapos, hanapin mo yung insert, tapos hahanapin ka dito. So, dito, ito yung mga recommended chart. So, kunyari dito, pag click mo to, ako, dapat minute ka dito. Pag click mo to, magre-recommend siya ng chart. Ayan, sasabihin niya, cluster dapat. Okay, so gagawa ka daw cluster. Para sa kanya, cluster. So, ito yun. So, ulitan lang natin. Ayan yan. So, napansin mo, ayun yung recommended niya. Pero ikaw, pwede ka mamili. So, ulitin ko lang. Control Z ko lang ulit para mawala. So, hindi ko lagi sinasabi na dapat si recommended yung gagawin. So, ulit, nasan yun? Insert. Ito yon. Ito yung mga charts. Ito yung word na charts. Pwedeng illustration pero charts tayo. Okay? Tapos sparkline, slicer. Ito yung mga slicer. Kailangan tumamaya. Pero, for the meantime, tayo ay charts muna. Okay? Kasi dashboard yung ginagawa. So, for example, dahil alam mong sum of sales to, sabi ng recommended, bar chart. So, ito yung bar chart. Nakita niyo na, ito yung column or bar chart. Ito yung line chart or area chart. Ito yung pie chart. Ito yung hierarchy. Ito yung insert statistic chart. Tapos yung mga regression, scatter. Pero, ito lang naman tayo lagi. Depende sa magiging insert combo chart. Combo chart, ibig sabihin, may combination siya ng, parang for example, tinitignan mo yung trend. Gagamitin mo yung combo chart pag may year na pinag-uusapan. Paanong year? For example, 2000, 2002, 2003, 2004. Ano yung actual sale? Pwede yun. Okay, again, pwede yun. Para at least makita mo yung trend, umaangat ba? Pero kung dahil ganito lang, gusto ko central or something, mas gusto sundin ko yung recommended. Sabi nyo recommended kanina, sabi niya, cluster chart lang. Cluster chart or column chart lang daw yung gawin mo. So, ayun, pili ka. Ito yung mga niya na. Kanya, diba, ito yung sinadjust niya, ito yung recommended niya. Sabi niya, yan lang. So, pwedeng ito, piliin mo, ganyan, or ito, or ito para maganyan, para mas maganda tignan. Although, sa akin, ito yung may shadow, guys, pero wag kayong pipili ng may shadow. Bakit? Kasi dito, diba, dito tayo sa may, mas okay na yung ganito lang yung report niya. Yung ganitong part. So, assuming ganyan, histogram, di bagay, box chart, ano pa ba? Bar chart. To bar chart, ito pwede rin yung bar chart. Pero, again, para sa akin, ang bar chart, mas gagamitin nyo si bar chart pag may kinalaman sa product or mas marami. Ito kasi, east, central, north, south, west lang. Mas okay na talaga yung column chart. Tapos ito lang. Yung cluster lang talaga. Ito. Kunyari, ito. Okay. So, yan. Tulad yan, sinadjust niya cluster chart. So, ito siya. Copy ko lang siya dyan. Yan. Tapos, lakihan natin. Sorry. Hindi nakikita. Yan. Lakihan natin. Yan. Tapos, pwede mo to i-remove. Ako pwede to remove eh. Hide all fields chart. Yan. At least to kita. Tapos to change mo yung pangalan. Kunyari, ang pangalan nyo, sales per region. Yan. Ganyan yung mangyari. Okay. Tapos, pwede mo tong edit. So, ito, may lumalabas. Nakita nyo to, no? Pag-click ko to, hindi lumalabas yan. So, pag-click ko to, may nakalabas dito. Yung fill, ito, diba, yung border, yung transparency, yung compound, yung type, hindi ko nakikita kasi dito. Tapos ito pwede mo edit to, yung color, nakikita mo tong color, kunyari pwede mo edit yan. Yan, ay nag-ano sa baba. Assuming lang again, nasa depende sa gagawin nyo yan. Tapos transparency, tapos shadow yan, sorry, wag yan. Glow, pag yung shadow, ito, yung border to, ibig sabihin yung border yan, wag yan. Ito yung fill, yung sa labas. Okay, kunyari solid fill. So, kunyari, color nyo is ganito. Yan, nagagaroon ng ganyan. Sa solid sa fill. Pero, pag yung solid fill, syempre, wala tayo yan. Pangit tignan yan. Gradient fill, ganyan. Kung gusto nyo lagyan ng picture fill, or gradient pattern, kayo bahala. Automatic, or ganyan. Pwede nga no fill. Tapos, kunyari, pag click mo to, pwede rin yan. Kunyari, ito, pag ito mismo click mo, ito yung pwede solid fill, gradient fill, para sa buo. Pero, again click yung sa labas. Pag click mo yung sa loob, pwede mo controlin din yun. Parang sa loob. So, ito sa loob, no? Yung fill, kunyari gradient fill, yan. Pwede mo kontrolin na ganyan. Picture fill or pattern fill. Pero, again guys, nakadepende sa ano nyo. Tapos, itong part na to, pwede nyo rin ito kontrolin. So, ito, control B, tapos pwede mo rin palitan dito ng design. Kunyari, Cambria. Ganyan. Okay, tapos ito, kunyari, gusto mo ito i-remove. Remove mo lang siya. Or, ano ba to? Pwede mo to remove eh. Alam ko pwede to remove.
delete. Yan, para ganyan lang siya. Para ganyan yung itsura. Mas okay na ganito na itsura. Tapos ito, kunyari copy ko yan, lalagay ko dito sa sheet 1, tapos paste ko dyan. Yan, tapos i-align ko ayun dito. So, ang hirap lang. So, ang purpose ko dito, para makita nyo yung halaga nito. So, ayun, lalakihan ko lang yung box na to. Kailangan ko to lakihan kasi i-adjust ko siya. Kailangan siya makita. So, gawa ko lang to ha. Again, sa inyo, pag gumawa kayo, nasa diskarte nyo kung paano nyo gagawin. Ano siya. Yan. For example, ganito. Gusto ko kasi makita minsan yung ganito. Yan, tulad yan. Lalagay ko siya dito. Yan. Tapos, lalakihan ko siya konti. Yan. So, at least, meron na ako yan. So, ito, adjust ko to, syempre. Lalakihan ko to eh. So, syempre, adjust ko yun na ganyan. So, meron na ako isa na dashboard. Doon pa lang yan sa sales per region. Okay, again ha, sales per region pa lang yan. So, next, ito, sa product, ito tayo, Control A, ganun ulit, insert, so check mo ano yung recommended. Lagi mo titignan. Sabi niya, cluster chart lang din daw eh. Okay daw, cluster chart. Eh, ako, mas naiisip ko, pwede yata tayo mag bar chart na ganyan para mas kita. So, pero, ang pangit kasi tingnan, ang nangyayari kasi dito, ang pangit sa bar chart, pag binar chart mo siya, na ganito yung tsura, yung amount hindi nakikita. Ang purpose niya, kaya ganun yung kaya sinasuggest niya na column chart tayo. Nakikita mo, dito yung amount, nakikita mo dun yung mga value sa taas. Yung 800,000, mas readable. So, kaya nga sabi ko sa inyo, gagamitin mo si bar chart or si bar chart pag yung kunyari ito product sale. Kunyari, lumber amount, kunyari 34, 35 something, mas okay yun. Okay, so sa akin, ito ako. Para dito. So, para sa ganito. So, clustered, gamitin nyo. So, kunyari, gusto mo maiba, ganyan mo, mas makapal konti para lang maiba. Or, gusto mo magkakadikit, ganito. Tapos, meron pa ito yung combo chart. Ito yung combo chart. So, kunyari, combo chart, wala siyang sinasuggest kasi hindi siya pwede. Waterfall, hindi siya pwede. Napapansin mo, di ba nagsasuggest siya kung may lalabas siya. Ayan o, tulad yan, hindi mo. Ayan. Bagay na, huwag kayong, basta na, kunyari may nakita, ang ganda nito. Huwag kayong gagamit kung hindi naman kagamit-gamit. So, sino dapat mo lagi tanungin? Siyempre, kung di mo alam, tanong ka ng pwede mong kakilala, or, kunyari, decide kayo, parang, kunyari, kailan ba gagamitin si bar chart? O, kunyari, tanongin niya sa Gemini or something. Tanongin nyo, parang, ano yung dapat kong gamitin pag gusto ko ipakita yung product per sale. Ano yung dapat kong gamitin. Tulad nito, yung recommended na to, gamit na to kay Copilot. So, nilalabas na yan siya. So, doon kayo magde-decide. Tapos, nasa diskarte nyo na sa ito, area chart, hindi bagay. Bar chart, hindi yun nga, gaya nga sabi ko, hindi siya bagay in terms of yung pera kasi hindi nakikita sa ilalim. So, hindi siya maganda tingnan. Pie chart, di rin maganda tingnan, hindi naman yan tao or something. Kasi ito. Okay, so, ito, mas marami to. Mas maganda to. So, sabi nila, so magano lang tayo. Template, wala na iba. Okay, so ito na daw tayo. Same lang ulit. Nasa na yun? Ito. So, sabi ko nga sa inyo, ito naman yung sales per product. So, again yung title nakadepende rin sa inyo. Tapos ito, hide natin. Pag i-hide mo, click mo to, hide mo to. Remove field, hide field. So, ito, hide mo rin to. Hide access field. Tapos ito, delete. Ay, wala. Ito. Sorry. Ito. Delete. Ito, delete. Tapos ito. Hide nyo to. Hindi rin mo pa. Wala. Ayun, wala. Huwag nyo rin-remove ba? Sorry. Ito, hide nyo lang. Yan, hide. Yan, para at least may copy na. Tapos ayun, nasa depende na ulit sa copy nyo. So, copy. Punta sa sheet. Ilagay dito. Somewhere dyan. Alabas yan dyan. So, ayusin na natin konti ito. Kulang doon. Tapos, sa pag-drag, ganyan. So, ayun, na pagre-ready nyo, ganun din ha. Ilagay nyo na ang ganito. So, sa presentation naman, okay na sa akin yung mas malaki ko. Talagang mas malaki yung magagawa nyo. Wala naman akong magagawa eh. Pero, sabi ko nga sa inyo, suggestion ko guys, the more na mas pantay. So, kunyari, pantay ito, pantay ito. Pantay dito, tapos kunyari dito, gagawa ka dito ng line chart, pag ganyan, pahabang ganyan, pwede yung ganyan, may ganyan-ganyan itsura yan. Okay, ganyan yung mga itsura. Pwede yung ganyan-ganyan na itsura. Okay, so ayun yung sa mga ganyan. So next is, gawa tayo ng, lipat ko na to dito, siguro sa puro sales kasi yung ginagawa ko, no? Dito, gawa tayo ng pie chart dito, or
Ano ba? Ito na lang. Ito pie chart pwede. Ito, pie chart. Bakit pie chart dito? Kasi sa credit card, mas nakikita mo yung dami. Or donut chart, kung familiar kayo sa donut chart. Ano yun? Alam niyo naman yung donut, no? So, tahan tayo dito. Donut chart. Ito, donut. Yan. So, ayan. Bakit gagawa ng donut chart si sir? So, makikita mo dito, hindi mo makikita yung actual amount. Pero, pag titignan mo, alam mo mas marami yung nag-prepared ng online. Tapos, lagyan mo na lang ng percentage. Or, kunyari, gusto mo i-percentage yung ganito. Yung amount na to. Pwede naman yun. I-percentage nyo lang. Pwede yan. Para at least mas makita nyo. So, sa ganun, teka lang para lang mas ano ang kayo siguro. Balik ako dito, no? Sa sheet. Dito sa product. Ito yung ginagamit natin. So, ito yung ginagawa natin kanina. Ito, naglagay ako ng sales. Tapos, lagay ako dito ng alam ko actually pwede yata dito. Ito, check ko nga to. Check ko lang to ha. Tingnan natin. Alam ko pwede to eh. Diba? Ito yung count. So, instead of count, gawin natin percentage. Ito yun. Ito yung values field. Click nyo. Tapos, value field setting. Tapos, pwede yung percentage dito. Magkakaalala ko. Average percentage mean. Alam ko pwede dito yun eh. Percentage. Wala. Ayun, percentage, ayun yun. Percentage of grand total, percentage of column total. Atin. Hindi pwede. Joke. Pero alam ko talaga pwede percentage to eh. Nakalimutan ko lang dito eh. Alam ko talaga that meron na dito. Supposedly. Pero wala. Okay. Wag average kasi hindi yan, ano. So, kung gano'n ang senaryo, kailangan tagal natin gumawa ng field na, okay. Sige, so hindi talaga pwede. Tayo dito. So, gagawa tayo ng percentage kung ilan yung benta. Yung sa credit card. Saan yung sa credit? Saan yung dito sa count nito? Sa part na to. Paano percentage? Kung ilan yung number ng diba dito, nandito na yung number. Andiyan na yung number niya. Ay, hindi na bumalik. Yan. Nandito na yung number. Ipa-percentage natin siya to the point na, pwede ba ako mag-add dito? Hindi ko pwede mag-add eh, sayang. Copy ko lang to ha. Copy, tapos, pag dyan, dito tayo. Dito ko nalagay. Yan, tapos, percentage ko to dito. So, sa percentage niya, total muna natin. Total. Ilagay ko lang ha, kasi wala kasi tayong percentage dun eh. Hindi lumalabas eh. Yan. Okay, so, ito divided by, ito, tapos lalak ko to. Tandaan nyo ito mga ano ha, yung percent, yung nilalak, diba, ginawa nyo naman na ito nung sa men, nilak ko siya, para ganyan. Tapos, yung percentage ko na siya. Tapos, to decimal. Yan, okay. Copy. Yan, okay na. So, may percentage na ako. So, ngayon, gawin ulit. Gag-out ako na ito para lang makita ko. So, dito, then, ito. Yan. Tapos, uy, adjust pala. Yan. Okay. So, ginawa ko lang to kasi wala tayong percentage eh. Hindi siya lumabas. So, ngayon, ito, pwede ko to insert ng Yan, pwede ko na insert to. Tapos, insert ako ng donut chart. Ayan. So, at least, pwede niya mapakita yung value. Alam ko, pwede ko ipakita yung value dito. Sa part na yan. Sa values, labas natin yung values ng ganyan. Hindi lumalabas yung value. Ay, talaga lumabas ng value ko. Pwede ko yun insert yung value nito. Dito. Ayun. Yan. Ito. Yung plus. Ito na yung plus. Diba pag tinanggal ko to, di lumalabas. Pag nilagay ko, ayun na siya. Yung data level. Tapos, pag click mo yan, pwede mo yan controlin. Itong part na yan. So, yung values, pwede mo tong, kunyari dito sa part na to. Ito yung sizes niya. Pag click mo yan, ina-adjust yan lahat automatic dito. Kunyari, lalakihan ko. Yan, ganyan. Tapos, yung alignment niya, kasi di ko sinikita dito. Ito yung left margin, tas yung column. Tas yan, pwede adjust to, pero nasa diskarte nyo yan. Basta yung pag-control nito, alam ko pwede to i-bold, dapat. Yan.
Pero dapat select all yan. Yan. Although nag-a-adjust naman siya. Tapos, yung kunyari, para mas kita, nakadepende sa kulay na gusto nyo. May kulay yan dapat yan. So, kulay. Oy, kunyari. Kulay. Hindi yan. Ito talaga yan. Data, dito. Number, label, option, value, separator, number. Wala yung kulay, hindi ko makita. Anyway, basta kita yan. Basta mas okay yung ganito, guys. Basta pag ganyan, hindi nyo makita yung label nito. Ito, tingnan ko lang Part na to. Tapos, ano bang chart label natin dito? Ito yung, ang tawag dito? Payment method. Yan, payment method. Tapos copy. So, ayan kunyari gusto nyo kulayan. Kukulayan ko yung buo. Click mo yan dyan. Kukulayan mo yung chart. Click mo yan. So, kunyari, kukulayan ko to. Yung chart na yan. Gusto mong kulayan. Fill. Pwede kang mag-gradient fill. Tapos, gusto mong kulayan na dito. Pwede kang mag-solid or gradient or picture. Depende. So, again, pwede naman kayo mag-design dito sa color. Kunyari, solid fill. Pipili ka ng kulay. Kunyari, ganyan. White lang. Tapos dito, gusto kong kulay dito. Gradient fill or solid fill, ang gusto kong kulay is, kunyari black. Tapos na transparency mo. Set mo ng ganyan. Pwede nyo gawin ganyan. Tapos yun dito. Para lang mag-suggest magano yung kulay. Pero again, nakadepende sa color na gusto nyo. Kunyari ako yellow. Tapos yung transparency ganyan. Tapos yung dito sa labas, balik ko siya ng yellow. Yan, ang bading ang tingnan. Copy. So again guys, nasa sa inyo na yung magiging diskarte. Ang akin lang, yung mga ilalagay nyo. Tapos, ang pinaka, ano natin, kunyari copy ko to. Copy, tapos lalagay dito. Assuming, ay, hindi po siya na-copy. Saan na yun? Ito dapat. Copy, tapos lagay dito. Yan. So, ayan ganun ulit. Tapos, adjust nyo lang tong box na to. So, itong box na to, ba't ako nagpapalagay? Pwede naman hindi maglagay ng box actually. Kaso, kaya ako gusto maglagay kayo ng box kasi pwedeng ganito gawin ko sa inyo. For example, di ba ito yung gawa natin kanina sa sales. Pwede ako ditong mag-edit. Sorry, di yan. Okay. Ano kasi na itong ano niya, yung meet something lumalabas lagi dito sa akin. Kaya, kailangan ko i-adjust yun. Ito, di ba, kanyari ganyan. So, yung style, di mo click yung style. Ito sa fill. Nari sa fill. Uy, yung style. Yan, ito, di ba? Pag-click mo to, pwede nyo yung border, re-remove nyo. No line. Ganyan. Tapos, yung sa fill, pwedeng no fill. Or, ano ba, parang ganyan. Yung ganito, yung shadow, ito, basta sa fill, basta mas okay na wala siya. Eh, tulad yan, di ba? Kanya, copy ko yan. Copy. Tapos, i-paste ko siya dito. Pag pinis ko siya, kung papansin ninyo, para siyang walang laman. I mean, ano ibig sabihin na parang walang laman? Kung titingnan, wala siyang box. Kaya ako nagpapalagay ng ganitong box. Para at least, pag nilagay mo siya dun, ito itsura niya. Di ba? Kaya ganun yung pinapagawa ko. Yan. So, tulad yan. Kaya ganyan pinapagawa ng sir sa inyo. At least, yung box na ginawa mo, ganyan yung kulay. Nga, ano yung purpose? Bakit yung box na yun? Para at least, yung box na yun, yung ginawa ko, ito yung box na yun. So, yung box na yun, pwede ko i-adjust dito yung color ko. Yan. Para at least, ito, masusunod ko yung palette ko. For example, palette ko ganyan. Okay, now, bakit ganun yung purpose ni sir? Kasi, itong main na to, pwede ko sabihin sa inyo na, oh guys, itong main na to, ang color nyo is ganito. Yari, pinaganito ni sir. Okay, ang main color ng panel nyo, panel board to panel to. Ang main color ng panel nyo is, kunyari, ganyan. So, pag tinitignan nyo, mukha na siyang parang report type. Diba? So, kung titignan mo, ayan. So, ganyan magiging itsura niya. So, at least, nasusunod dun sa panel nyo. Ganyan nakadepende yung kulay ng background nyo sa magiging design ng report nyo. Kunyari, tulad nung kanina, di ba sabi ko nga, yung kay Pochi Analyst, pink yung ginamit. So, majority nung ginamit nila, naka-pink sila. Ganun yung ginawa. So, for example, sila Matthew. Si Matthew, saka sino pa partner ni Matthew? Nag-decide si Matthew, saka si Kitalia, ang kulay nila is dark gray. Dark saka gray. So, ibig sabihin, ang main panel nila Matthew, it's either dark to or kunyari, gray lang lahat.
majority. Tas gray lang din dito. Ganun yung mangyaring presentation nila. So at least, so tandaan nyo may grade din yung inyong mga kulay. Tandaan may grade din yung mga kulay na yan. Part yan ng presentation nyo. So, hindi siya yung ipepresent. Hindi nyo sa akin i-explain bakit yun yung kulay nyo. Pag nakita ko na, okay, yung kulay nyo, sabi nyo is dark gray lang. Dark and gray lang. Yun lang dapat makikita ko all throughout sa file nyo. Sa kulay. Even to, so, ibig sabihin sir, pwede lang edit to. Yes, pwede yung ano yun yung kulay nito. Parang kanya, click ko dyan. So, yung fill niyan, pwede kong palitan yung fill niya na, dahil naka-blue, pwede ko palitan siya. Naka-red. So, select ko to lahat. Hindi naka-select lahat. Isa-isa mo yun. Ayan, naka-select na lahat. Ayun, naka-select. So, bukas. Yan. Sa-select pa lahat yan. Pwede mo rin palitan yan. So, ayun yung sinasuggest ko sa inyo. Na dapat, pag may color palette na kayo, dapat, lahat nung nakikita dito is ganito. Tapos ito kanina not advisable na dun kayo mismo sa chart naglalagay. So, mas okay na yung chart na gagawin nyo is blank na lang. Tulad nito, di ba yung kanina? Ito blank yan pag nilabas. So, kung mapapansin mo, pag nilabas ko yan, ito lang itsura niya. Blank lang siya. So, alam ko pwede rin matanggal to, yung parang guhit na yan. Pero, mas okay kasi may guhit. Bakit? Kasi tingnan nyo, pag walang guhit, hindi mo ma-determine kung ito na ba, kung na-reach na ba niya yung 700,000. Pansin nyo, di ba? Kasi kung wala yung line na yan, although yan, pwede yan, pwede ko remove yan. Yan, yan. Nawala naman. Pwede naman talaga. So, again, ito, ang ganda. Ito, actually, mas maganda tignan. Di ba, na-remove ko lahat. Pag nilagay ko doon, di at least, walang guhit na nakalagay. Di ba? So, parang, hindi. Hirap lang dito, hirap kontrolin, hirap na. Ito lang mahirap dito, parang hirap niyang, ayun, ito lang ito, hirap. Hindi ko na makita kung saan ito drag. Yan. Ayan, ito pala. Hawakan nyo pala mismo yung ano. Yan, okay na yan. Ito pag nag-drag ganyan, sinelect mo siya. Ayan, ito hawakan nyo yung taas para nagagalaw-galaw mo siya. Huwag yung loob, diba? Ganito, kiniklik ko kanina, ginaganto ko. Click ko to, nawawala. Pag-click mo yan, ito yung hover mo yung sa taas. Yan, para madrag nyo ganyan. Okay? So again pwede nyo rin, ano yun to, yung set nito, alam ko pwede nyo rin tong, yung overlap, yung sizes, ayun yung sizes, ito yung size, parang, kunyari, gap between, lalayo-layo yan. So, kunyari, lilitan ko, nakita nyo yung liit. So, gap between yan. So, ito yan. So, kunyari, ganyan. Yan. Tapos, yung series overlap, ano maging tsura? Hindi ko alam ito series overlap na to. Wala naman lumabas. Hindi ko alam para saan yun. Although, again, click nyo to. Tapos ganyan, yan, para makita nyo. Tapos, yung peel, sa yung edges, yung glow. Kung gusto nyo magkaroon ng glow, kunyari ganyan. Yan, may ganyan. Pwede nyo ganyan din yan. Nakita nyo? Yung lumalabas. Pwede naman yan actually. Pwede yan. Kunyari, yan yung maging palette nyo. Okay lang din sa akin yan. So, again, explore nyo na lang to. Sir, kailan po lalabas yung format data option? Dito yan. So, tandaan nyo tatlong klase yan. Pag-click ko ng buo, ito yung box ko. Ito yung panel box ko. Pag-click ko to mismo, ito yan. Ito yung pivot. Ay, sorry, nawala. Diba? Ito yung box ko na una. Ito yung original box ko. Yan yun. Ito, pag-click ko ito yung, nakita nyo, ito yung format plot area. So, yung plot area sa labas. So, no fill nyo, no border. No border. So, pag click ko sa loob dito, plot area pa rin. Kunyari, click ko itong data na to. Pag click ko series option na. Data option na siya. So, ito na yung, pag ito na yung click ko, sila na yon. So, control ko na yung kulay nila. So, pwede ko nang gawin green. Ayan na sila. Pwede ko na control ulit. Tapos, gano'n ulit. Kung gusto ko, lalagyan ko sila ng dito, yung may overlap. Yan. Yung kanina yung kulay, yung kanina dito. Yung preset. Ito yung glow. Sa glow, kunyari, pinili ko nga yung glow is green. Tapos, ayan, nagigreen siya na ganyan. Pero again guys, huwag kayong basta-basta gagamit ng ganito. Hindi pa gandahan ng design. Ang goal ko dito, mas maganda, mas marami kayong, hindi porket mas maraming kulay or mas maraming design na ginawa kayo, tama siya. Tandaan niya, hindi porket ganun yung ginawa nyo, tama siya. Ayan, tulad dito, ganyan. Ito, okay lang to. At least na-highlight. So, at least pag nilagay ko itong panel board ko, diba, kita ko siya. Diba? Medyo okay tignan. White lang naman eh. Kumbaga, na-highlight ko. Pero, ang ina-emphasize ko lang guys, hindi porket madami nilagay mo, dapat maganda yung
score mo or something. Hindi ganun. Nakadepende pa rin yan sa ano nyo, sa magiging itsura. Tapos, ayun pa. So, ayan na. Ayun yung mga common. So, nasa kadepende sa inyo. So, try ko maglagay ito ng line chart. Sige, line chart tayo ng sino ba? Line chart, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, si line chart kasi nakadepende sa, sige, to, try natin line chart to. Although di kasi to ka line chart eh. So, insert. Hindi siya, again ha, si line chart gagamitin lang pag, ayan. So, tingnan natin, store A. Ayun, hindi kasi siya, si line chart gagamitin pag may date na pinag-uusapan. Kunyari, year, 2001 to 2002, makikita mo. Kasi dito hindi mo, sample ko lang to ha. Sample ko lang to ng line chart. So, ulitin ko lang, remove to. Ito may lalabas lagi yan. Wag remove, sorry. Hide. Hide to. Hide. Tapos ito, delete. Okay. Tapos, fill. Ito, diba ito yan? No fill. Lagay nyo no fill. Okay. So, ayun siya. Copy ko siya. So, move ko lang siya dito, no. So, ito, basta yung ano nyo, pwede nyo itong, wag nyo to di-delete ha. Lagay nyo lang sa gilid ng pivot. Ang gagawin nyo, wag nyo siya, pag dinelete mo to, madidelete din siya dito. Tandaan nyo guys ha, pag dinelete mo yun, madidelete din siya dito. Ayun yung pagkakaalala ko. So, kunyari, ito, copy ko to. Copy, lagay ko dito. Tapos, nasa na yung ano natin? Ito, dito. Paste. Yan. So, papahabain ko siya dyan. Ito, line chart. Mas ideal to for line chart pag ganito kahaba yung panel mo. Yan, ganyan. Tapos, ayun, tanggalin mo to. Isa na yung line. Ito yung line na to. Delete. Hindi na delete, sorry. Lim ko yun na. Naklik ko na siya. Yan. Yan, wala na. Yan, at least may line chart na ako ganyan. Tapos, ayun, pwede mo kontrolin yung kulay nito. Yung kulay nito, itong part na to, pwede nyong kapalan. So, kunyari, sorry. Yung fill niya is kulay blue tayo, no? Kunyari, yellow. Ganyan. Ay, hindi nakuha lahat. O, dapat control nyo, dapat control nyo lahat to. Ayun, ganyan. Dapat yellow. Di talaga. Ay, naku, kulit. Yun, nakulik na yun. Select ko na ulit. Hanapin nyo yan. Yellow na siya. Tapos, kunyari, yung kapal. Ito yung width. Kunyari, yung width, kakapala mo siya. Yan. Napapansin mo kung makapal yung line. So, control nyo yan. Tapos, yung compound type, tapos yung dash type. Kunyari, gusto mo dash type. Gusto mo dash type. Ganyan. Pwede naman yung dash type. Actually, okay din yung dash type. Pero, okay din sa line chart yung ganyan. Tapos, yung nga, yung color. So, yun sa color, no? Ito yung color, no? So, assuming yung color, nasundan mo yung panel. So, hindi ko lang, nasa ba tayo? Nasa format shape tayo. So, yan. So, naka-format shape. Nasunod ko siya sa color. Kasi to, assuming ko ulit, gagawin ko siyang yan. Hindi ko ma-select all. Ang hirap na to select all. Nakakainis. Yan, yung ganyan part. Basta, ano lang, line chart. So, again si line chart gagamitin nyo pag may year na pinag-uusapan. Kunyari, dito yung sales, dito yung year 2021, 2022, 2023, 2024. Tapos makikita mo yung trend. So, mas madali kasi makita yung trend pag ganyan sa kanya. Line chart. Si bar chart, pag ganito, mga sales, tapos ganito, sales. Tapos pag payment method, kunyari percentage, gusto mo pakita yung number percentage, pakita mo tong bagay na to. Okay yan. Tapos may tinatawag pa tayo na slicer. Pwede tayo magkaroon ng slicer. So, ano naman po yung slicer? So, dito, pwede ako maglagay dito, no? Lagay ako dito. Dari, insert. Tapos, ito yung slicer. Okay, so ano si slicer? So, dito model, wala pa lang. So, sorry dito. Dito ko na nalalagay. Yan, lalagyan ko ng slicer. Yan. So, sa slicer, ang gusto ko mangyari is syempre yung region. Yan lang, region. Ayan na, may slicer na ako. So, copy ko to. Copy, lalagay ko dito. So, dito ko lalagay sa taas. Tapos, yan. So, anong format niyan? So, ano ibig sabihin nito? Assuming lang ang format ko, yan. So, baba ko lang to. Medyo, or dagdag ako dito. Dagdag na lang ako. Insert. 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 Para lang magmukhang sakto. Tapos, yung kulay na ito, kulay na ito. Basta ganyan.
Assuming lang basta hindi pantay Ayan. Kunyari click ko to, hindi pa nagbabago. Ayan, talaga nagbabago. Key sales region. Diba? Kunyari click ko, east lang. Ayan, ito yung mga tatanungin ko na, east, ganyan, west, ano yung sale. Kung mapapansin nyo, gumagalaw siya. North, ano sa north, ano sa east. Okay, nakikita nyo, gumagalaw yung value niya. Tapos, ang sunod na suggestion ko dito, ito, click nyo to. Ibig sabihin, pag click mo yan, multiple select. Ayan, click ako ganyan, north, east. Nakikita mo, nagaganyan siya. Okay, kumokonect siya sa lahat. Now, alam ko, pwede tong i-connect sa lahat. Paano i-connect yung multi-select region, report connection. Yan, yung report connection. Yan. Ato na ulit Ni-right click ko. Yan. Tapos, report connection. Report connection, ibig sabihin, i-connect ko siya sa lahat ng pivot, di ba? May pivot ako madami doon. Pivot 1, pivot 2, pivot 3, pivot 4, pivot 5, pivot 6. Okay. Ngayon, pag click ko yan, pinapindot kay West, nagbabago din dito. Ibig sabihin, sorry, tanggalin ko yung multi-select kunyari, central. Pansin nyo, no? So, gumalaw tong central, gumalaw din dito sa laptop. So, meaning, lahat ng region dito, nung pinindot ko yung central, ito yung sales ng central, ito yung sales by product nung sa central na yun, ito yung store nung sa central na yun, ito yung payment method sa central na yun, tapos ito yung sa central na yan. Kunyari, palitan ko, dagdagan ko na is. Diba, nagbago sila. At although ito hindi to magbabago kasi walang kinalaman to. Credit card percentage. Hindi to pivot So, hindi to pivot, hindi to gagalaw. So, ito baba ko lang to. Tapos, yan, para yan. Yan. O, pansin mo, no? So, kunyari, dinagdagan ko dalawa. Multi-select, dalawa. Yan, dalawa. Nagko-connect siya ng ganyan. Ito, din again, hindi to ko-connect kasi bakit di ko mo connect to? Kasi ginawa lang ni Sir yan. Kung ano yan sa baba. So, to move ko lang ulit dun sa dulo. So, tandaan, itong mga to, parang ilagay mo lang sa pinakadulo. So, hindi na mag-matter kay Sir yan. Ang mag-matter kay Sir kung ano yung nilagay mo dito sa mga pivot. And, napansin mo, nag-a-adjust din to. Di ba? Para ang purpose nito, kunyari, click ko to. Nagdagdag ko ng south. Titignan mo yung pivot na dagdagan ng south. Lahat sila umadjust. Okay? Lahat gumalaw. Lahat yan gumagalaw. So, yun yung gusto kong makita sa ipe-present nyo sa akin. Again, gagawa ako ng sample ng sarili ng sa akin next week. Or sorry, not next week na sa pag nakita tayo. Yung from end to end, meaning from the start. So, ganito kasi, ang data na ibibigay ni Sir sa inyo, CSV, hindi Excel. Again pwedeng text file, pwedeng CSV. Ituturo ko pa per team yon kung paano mag-convert ng text file or CSV file into Excel file. After siya ma-convert, tuturo ko naman sunod yung pag-connect. Kunyari, may tatlo kong data. Paano ko sila pag-connect-connectin? Parang, di ba sabi ko nga sa inyo, parang tulad na ito, meron akong product, meron akong order. Possible kasi may connection yan. So, kailangan mo i-check tulad na ito. Yung sa product, meron ako wholesale, retail, meron ako kung ano yung mga product na nabenta. Sa orders, meron dito yung monitor. Malaman ko dito ko ilan, tapos ito yung unit price. Iba pa to. Okay, pwede ko sila i-connect kung connected sila. Again, sa part kasi na to, hindi sila connected So, hindi to yung parang ganito or something. Okay, again, hindi to connected total. Tapos, alam ko pwede din tayo maglagay ng sa pivot, pwede tayo maglagay ng sum of total sales. Alam ko, naalala ko yun. So, parang insert ulit ako, no? Insert. Alam ko pwede ako maglagay ng kasi ito yung timeline din. Wala kasi tayong date Teka lang check ko lang kung may date tayo. May date tayo sa product, no? Ito yung product. Meron tayong date dito actually. Ayan, may date tayo nito tulad nito. Ayun, may 2024. Ito pa pala, pwede ko sa inyo dagdag. Diba, ganito? Diba naalala nyo, tinuruan ko kayo ng ganito? So, kunyari, ito. Equal, tapos, kunin ko, year na ito. Ayan. Year lang. Ay, hindi nakuha yung year. Hindi na kinuha yung year. Nakakainis. Dapat kukunin lang yung year Dapat kukunin lang yung year. Basta kukunin lang natin yung year neto. Year lang or, no, di ba naturo ko na yun last time? Hindi na kinuha yung year. Ba't kaya? Or dahil hindi to naka-date. Teka lang baka hindi to naka-date. Ang custom naman, tama naman. Tingnan ko na lang. A2. Yan nilalagay, di na kino-convert. Ewan ko. Basta, ito pwede rin ito magamit yung year sakto. Although mamaya. Dahil sama ko na lang sa magiging Teka lang hanapin ko. Paano natin ko-convert sa year to? Wait lang
Kailangan hanapin ko lang. Kailangan natin ma-convert. Kailangan natin gawin ngayon. Mas maganda gawin natin ngayon. Parts. Hanapin ko lang. Year part. Mag-left ko ano tayo. Left. So, ganito na lang. Left. Kung di gumana yung year, left CA2, comma, tas 4 yung kukunin ko. Yan. Bakit nakaganon? Nakakainis. Nakakainis hindi niya kinukuha. Kasi, teka lang wait lang. Gagawin ko lang itong data. Saan yung date? Date. Yan, okay. Yan, date na siya. Ito pwede na siguro to. Year. Ito. Oh, di pa rin pwede. Left. Ng A2. 4. Hindi niya binibilang. Ay, right pala, joke. Right. Hindi niya binibilang. Nakakainis. Kinakount niya. May something dito na nagka-calculate sa kanya. Nakakainis. Paano ko kaya pwede itong gagawin? Short date. Yan talaga kayo. Kala nga, titignan ko bakit siya ganyan. Ano na naman, lagi na lang ganito. Ito rin common problem namin actually guys. Minsan nahanapin mo bakit hindi siya nag... Kailangan. Okay, pwede gano'n na lang. Sige, format ko na lang. Kala nga, equal, ito. Yan. Okay, tapos, control 1, tapos, yy. Ano ko lang to inis. Yun, okay na siya. Yan. Ay, hindi tumama sa lahat na rate ko. And minsan talaga kailangan mo hanapin guys yung ganito eh. Usually problem talaga to eh. Anyway, yan. Tapos, control 1 nyo. Yan. Tapos ito, tatanggalin ko to. Gusto ko lang yung year lang. Yan. Okay na. So, may year na ako. Year. Yan. Year. Meron ako year column. So, gagawin ko, year column, may sales ako. So, ganoon, meron ako pivot kanina dito. So, itong pivot, copy ko lang to. Copy, paste ako. Kasi gusto ko pakita sa inyo yung year eh. Yung may date. Kasi may papakita. So, ito yun. Uy, hindi na malabas yung pivot. Ito yun. So, tatanggalin ko yung payment. Tatanggalin ko. Okay, so meron tayong year. Hindi pa siya nakuha. Ayun pa yung problem. Tingnan nyo guys, no? Anong nangyari? Nagdagdag ako ng year. 'Di ba? So, hindi na nalagyan ng bago. Hindi na siya sumama dito sa pivot na meron ako. Kumbaga, napansin mo, wala akong year dito. Okay? So, ang gagawin ko, ang gagawin ko, gagawa na lang akong bagong pivot. Wala akong magagawa eh. Para lang mapakita sa inyo. Pero sa inyo, sana, hoping, ang gawin nyo, i-check nyo na lahat ng fields na pwede nyo magawa. So, ito, meron na akong year dapat dito. Oy, walang year. Saan na yung year ko? Di lumalabas. Date region. Ano ba yan? Saan na yung sheet product? Ito yun. Select. Insert. Dapat lumabas na yung year.
Hindi siya lumalabas. Ano na naman nangyari? Ewan ko ba dyan? Ay, sayang guys, sayang. Magagamit ko pa naman to. Gusto ko lang, I mean, ang goal ko lang guys, kaya gusto ko pakita sa inyo to kasi mag-add kasi ako ng ganito. So, 'di ba, ito yung pinipivot natin. So, ang plan ko, mag-add ako ng walang date. Wala kasi tayong date. Yung slicer na may date. Ito ko, yung slicer na timeline. Ganyan. So, kunyari, kukonek ako dito. O, dito. Connect ako dyan. Slicer na timeline. Pwede yan. Ayan, tulad dyan. Order date, delivery date. So, pwede yung date or yung order date. Kunyari, ganyan. Yan, meron ako ganyan. Na timeline na ganyan. So, pwede ko siyang i-move or ganyan, quarter o ganyan or something. Pwede yan. So, at least kaya move kung ganyan. Gagalaw yan lahat. Yan, kung napansin mo, ngayon gumagalaw siya. Ano yung mga timeline na yan. Tapos, ilalagay mo rin siya dito sa, kunyari, copy ko to. Ilalagay ko rin siya dito. Yan, para at least, kunyari, makita ko. Okay, anong sales nung 2025? Kunyari, year per year. 2024, ano sale? Gagalaw yun dito, yung product something. Tapos yung ganun ulit, connect mo, ano yung report connection, connect mo sa lahat, siyempre sa lahat ng connected na pwede. Yan, marami pa akong dinagdag. Yan. Ayan. So, mapansin mo, pag ginalaw ko yan, magalaw yan, ganyan. So, kunyari, central. Yung central, kunyari, tanggalin ko to ha. Gusto ko central lang. Nung year 2025, ano yung benta? Gagalaw yan lahat. Okay? Ganun yung dapat dynamics nung magiging report nyo. Okay? So, again guys, hindi na natin ma-explore lahat to. Lahat nung meron sa insert function. So, ito yun sa insert. So, again, sa insert, lagi nyo titignan. Ganito ha, pag hindi nyo alam yung ilalagay na chart na gagawin nyo, try nyo sa recommended or try nyo itanong kay Gemini. So, for example, gusto mong ipakita yung region then yung sales. Ano yung mas recommended? Magsasabi siya, use chart na ganito. Pwede yun. Tapos, nakadiskarte na sa inyo ano yung gagawin yung kulay. So, sabi ko nga sa inyo, whether gagawa na kayo ng ganito. Again okay lang na sa laboratory nyo ngayon, maglagay na kayo ng ganito. Yung para lang may practice na. Pero, ang goal lang talaga ng laboratory nyo, 3, na last na laboratory nyo guys, is makagawa lang kayo ng mga chart per sa something na ganito. So, may tanong ulit ako dun. So, parang gano'n ulit. May tanong ulit ako. Gawa kayo ng chart. Tapos, may slicer. May slicer na ganito. May slicer ng date. Okay? Para at least, pag kunyari sabi, okay, gusto ko ng days. So, sa 31, ano yung mga benta? Ayan yan. So, lumalabas lahat yan. Nung may benta ba? Ibig sabihin, ang daming benta nung 30, nung December 30, 2024, nung ng ganitong product. Maraming bumili nito noong December 2024. Bakit? So, may reason. So, parang, siyempre, December 30. So, almost, diba, parang may sahod, tapos paano na. Parang may nagbibigay din kasi ng gift eh. So, try natin, kunyari, sa 24 kaya, marami kayo nagbumili ng 24. Wala. So, tataka ka, bakit walang bumili nun? Ano meron sa May country ba doon? So, yun, titignan mo ulit sa product. Meron ba kaming country dito? Wala naman. Kasi wala naman sinabi kung anong country. So, aalamin natin ngayon yung reason. So, doon papasok yung ibang department, sasagutin kayo na, okay, baka kasi ganito, marami kasi, siguro nagbigay kami ng gift card nung time na yan. So, kaya kung titingnan nyo, kaya tingnan ko yan, diba nung 30, so ulit naka-day ako, no? Saan na yun? Ito. So, kunyari, day, sa 30, diba, ang daming benta niyan. Ngayon, titingnan natin, bakit ang daming benta? So, product niyan, so hindi na kasi natin nasama yung payment method eh. So, baka kasi sa payment method, ang daming online nito, yung may voucher. Yung may nabigyan sila ng voucher or something. Hindi ko kasi nasama dito yung voucher. Ayan, tulad nito, di ba, may nakalagay dito. Ano yung payment method? Online, gift card, debit card. Ayun, may gift card pa tayo dito. May gift card naman, pero ilan yung gift card? 18%. So, hindi kasi gumagalaw si payment natin kasi nga, ginawa ko lang siya dito. Naalala nyo na ba gumawa lang ako ng ganito. So, hindi siya gumagalawas ganun. Pero napansin mo yun, online. May isang online lang pala. Ito, pwede natin mabagbasihan ito. May isang online lang na bumili nung araw na yun. Si Alice lang. Si Alice lang yung nakabenta nung araw. Nakasale siya ng ganun. Puro tablet sa Store B. Tapos, anong region is. Tapos, tablet lang yung binenta niya. Ilan yung quantity na nabenta niya? 19. Tapos, kanino siya manager? Kay Eric. Nakikita niyo yung connection. Para pag tinanong, kunyari tinanong ko, pwede kasi ako magtanong actual that day na, sino yung nakabenta nung ganitong araw? Pag-click mo, dapat lalabas. Tapos masasagot yun ako. Pag-click, kunyari, kumokontrol si Kev, sabi ni Kev, Sir Control, tapos sabi ni Francine,
Sabi ni sabi ni Castro, "Sir, nung December 30, 2024, ang nakabenta po nun si Alice, na manager na po si Eric. Tapos yung mga nabenta po niya is tablet na total of 19. Then yung sales na nakuha niya is ganito. Sa store B po siya nakalocate." So imagine nyo yung sagot parang direct to the point. So again magiging kabisado ko na yung tanong ng data nyo nun. So malalaman ko na yung mga possible kung itatanong. So dapat lang talaga yung ganito nyo, dynamic. To the point na pag pumili kayo, kahit sabihin ko, kunyari, select multiple tayo. Kunyari sabi ko, pwede ba ganito? Ayan, select multiple. Yan, 2 to 3, 4. Ano yung may benta? May benta ba? Wala po, walang benta nun. O kunyari sabi ko, ito nga, may benta ba nito? O yan, may benta. So may benta nun, may laptop. So may benta nung 29 to 31. So ang benta, ito mga to, laptop, printer, and tablet. So sino yung mga nakabenta nun? So, titignan ko sa pivot, ang mga nakabenta nun, si Alice at si Eva. So, ibig sabihin, malakas na agent ko si Eva or si Alice. Pwede nyo sabihin, sir, malakas po na si Alice or something na ganyan. Okay? So, I guess ayun lang muna guys. Sorry, ang haba-haba ng discussion natin. Medyo matagal na tayo. Save ko to. Hindi ko pa hindi ko pa siya ma-upload sa YouTube kasi naka-data lang ako. Upload ko siya pag umokay na yung wifi namin. So probably baka tomorrow. So may laboratory tayo dito. Yung laboratory hindi required na gumawa ng panel. So yung panel pang capstone project na o yung talagang na. So ang goal ko lang ngayon is parang kunyari, meron kang data, may pivot, may dashboard. So, hindi required na may ganito na, may kulay na or something. Gusto ko lang makita kung nagagawa nyo na. Okay kung may kulay para ma-practice nyo. Kunyari, ma-practice nyo na may kulay-kulay. Pero, ang ano ko lang guys is, kunyari, nagawa nyo to. Basta nakagawa ka ng slicer, nakagawa ka ng slicer date, nakagawa ka ng bar chart, ng line chart, ng donut or, yung donut, hindi ko lagi recommended donut ha. Pwede kasing ganito. Pwede nyo kasing palitan to or edit to ng, kunyari, pwedeng ganyan, no? Nakita nyo, nagsasuggest siya. Yan, kaya ganyan, sasuggest siya ng ganyan. Pwedeng ganyan, di ba? Parang, minsan nagsasuggest din siya actually. Parang tulad nito, pag pinindot ko to, sasuggest siya. Pwedeng ganyan, ayun, nakikita nyo yung tsura. Yan, sinasuggest niya ganyan. Nakadepende talaga sa inyo, guys. Yan, yung tsura. Yan. At least, di ba, nagkakaroon kayo ng idea. So, ayan, pwede nyo nito, parang kunyari, nahihirapan kayo mag-design, okay lang to. Ayan, kunyari, ganyan. O, guys, ganito na lang po. Sir, ganito na lang po. Or color, pili kayo. Ganyan. Pwede rin yan. Pwedeng automatic. Okay, or balik natin. Ayan, balik natin sa kulay. So, again, kayo na bahala sa diskarte niyan. Okay, so again, may laboratory kayo. Deadline pa naman is siguro Saturday na kasi wala naman tayong klase. The deadline kayo na Saturday next week. Tapos, tama yung ginagawa ng iba. Pag hindi makapagpasa sa Google Classroom, submit nyo na lang sa akin kung sino man yung pwede. Okay lang yon Sino man yung pwede? Okay lang yun. As long. Ay, sakit ng aircon. Ayos.